Hi, I'm Richard Gomez and welcome to Gom at Home. Today we are preparing sinigang na bangus. Wow, mahagod yung asim dito. Okay, so ito yung gagamitin natin na pampaasim sa sinigang natin na bangus. Sa Bisaya, ang tawag dito is iba. Sa Tagalog, ang tawag dito is kamyas. Yun. Ang dami, oh. Talagang pag summer, ang daming bunga, oh. Oh. Ang dami, oh. Oh, nice. Ito pa, oh. Isang bunch. Yan. Kaya, di pa, kuha pa. Kasi, alam nyo, maganda, damihan nyo yun, ano? Damihan nyo yung iba. Paano kasi, minsan nakala nyo maasim siya, pero hindi, habang naluluto siya, hindi siya ganun kaasim. Okay. Dami. Okay, that's good. So, hugasan natin to. Yan. Yung mga may kagat ng mga, ito usually kagat ng mga bats yan, no? Una natin isama yan. Discard na natin yan on the side na. So, hugasan natin. Yung malinis na lagay dito. Good. Lalaki, oh. Oh, nice. Oh, may bee, oh. Ang kasama na. Galing yan sa, sa beehives namin. Maraming may, colony dito, eh. One day, I'll prepare a dish na gawa sa honey. No? Okay, so ito na. Naugasan natin yung kamyas natin, yung iba natin. And now what we're going to do is, ibo-boil natin siya. No? I-boil natin siya dyan. Tapos i-blender natin. Tapos, isi-sieve natin siya. Yan. Hinuna ko muna siya na ganyan. Yan. So, habang pinapakulo natin yung kamyas natin, no? What I'll do is, I'll start preparing already yung mga vegetables natin. Yung ilalagay natin dun sa soup natin. Okay? So, itong ginger natin, nabalatan na natin. Yan lang yung pagbalat niya, no? You know, ini-scrape mo lang yung balat niya using your knife. Yan. Yan lang yan. Yan lang yung madaling paraan para mag-scrape ng luya. Yan. Tapos, after yan, pwede mo nang putulin yung ibang part. At yung luya. Since malaki yung isda na gagamitin natin, dalawa, gusto ko marami rin siyang luya. Tabi natin to. And then, tanggalin nyo yung ulo ng okra. Yan. Inside. Yan. Yan sa gitna. Yan. Ganyan kalaking okra. Yan, o. Yun. Ganda. Tapos yung kamote, yung kangkong natin. Talbusan nyo lang. So, tanggalin nyo yung dahon. Yan, yun na yan. But this one, put it on the side. Iba nilalagay sa tubig, tapos pinapatubo. Ito na yung onions natin. Yun. Kalahati lang ang gagamitin ko. Balatan natin. So, mince natin siya. Yan, by the time na matapos tayo dito, kumulo na yung kamyas natin. No? Yan, kumulo na yung kamyas natin. Tapos durugin natin siya. Yun. Yung kamatis, pakukuluan natin yan. Nice. So, pre-wash na itong kamatis na to. Tsaka yung mga gulay na nahugasan na yan kanina. So, yung talong natin, pwede puto ng pahaba. Ganun. Yan, o. Pag ganun. Pag ganun. Pag ganun. Okay, that's it. Tabi natin to. And then yung radish. Yan. Yan. Yan yung dulo. Okay. And then, puto natin siya. Yung irregular lang. Yan, ikot-ikot mo lang. Yan, irregular lang yung shape niya. Yan siya. Ganun lang. Ang sarap niyan. Chunky na yan. Pag naluto, sarap kainin yan, no? Yan na. Hanggang doon sa nabalatan lang natin. That's it. Okay. That's it. That's all we need. So, habang kumukulo siya, by this time, malambot na to. Tagalin natin yung scum sa ibabaw.
Yun. Yung mga impurities niya. Ano, pirogin natin siya. Yung malambot na yun. Yun. Yun, ganda. Tama-tama to. Better time na nagsimula tayo na yung padilim na, hapon na. So, better na matapos tayo dito. Hapunan na. Yun, dinner time. So what we want to do is purify lang natin siya ng konti. Lock and then press it dito. Ganun. Why I like this one? Kasi ang bilis nito talagang ano kaagad eh. Liquefied kaagad yun, no? Yung ginagawa mo. Oh. That's it. Liquefied na yung kamyas natin. And then what I'm going to do next, salain natin siya. Yun. At saka with this one, no? Yung soup na ano, ng sinigang na bangus magiging very silky. Hindi siya yung mukhang parang matubig, hindi yung parang tubig lang. Silky. Sarap yun, no? Tapos patutuluin natin siya doon. Hindi lang. Basta tumulo lang ito. Tumutuloy yung sabaw. Dito natin yung lulutuin yung gulay natin. Ito ngayon yung pinaka-base ng soup natin. Yan. Kailangan igalaw mo siya na gano'n kasi siyempre, di ba? Yung mga bubo niya na, na elements dyan, eh. Pero huwag niyo itatapon to, ha. Kasi pag sa tingin nyo na medyo kulang sa asim, ito mismo pwede nyo ilagay doon. And then magkakaroon pa kayo ng ibang texture sa sabaw nyo. Sarap din. And then, yung pot natin, iinitin na natin yan. Ilalagyan natin yung soup natin. Ito na yung magiging mainit. Ito yung pinaka-broth natin. No? Dito natin lulutuin itong lahat ng soup na to. Itong lahat ng ingredients to for the soup. Yun. Yan. Hanggang kaya na kitang hawakan. Tsaka lang kita tatapon sa loob. Yun. No? Okay. Inside. Yan. Giwan tayo ng konti. Kasi baka sumobra na may asim, baka habang kinakain mo sinigang mo, nakapikit ka na sa sobrang asim. No? So, tatansahin mo rin. Okay. So, with this one, kuha ka ng kutsara. Tignan mo kung gaano kaasim yung initial broth mo. Yan. Wow. Asim. Alam mo, napapagang sa asim. Sakto. Lagyan natin ng luya to build up the flavor. At saka kung meron lansa yung isda natin, siya yung magtatanggal. Sa pag maraming luya, pag inom yung sabaw mo, gumuguhit dito. Aside from maasin sa palate mo, dito lang sa throat mo, hanggang pagbaba dito, gumuguhit, no? Tsaka masarap to kasi, pag may luya yung soup mo, masarap pang-digest na, no? Masarap pang-digest ng sikmura. Tapos, dagdag natin yung kamatis. Good. Yan. Lagyan din natin yung onions natin. That's it. So, from here, hintayin natin na maluto siya, and then titigman natin ulit. I'll keep it close hanggang sa lumambot na yung kamatis natin. And then, I'll slowly add in more vegetables at saka yung fish natin. Give it 10 minutes, solve. Oh, tignan natin yung pinapakuluan natin. Yun, no? So, kita nyo yung tomatoes natin, lumambot na siya. No? Wow, ganda niya, no? Labas na labas yung lasa. Tapos yung kamatis, kahit pa paano may konting asim yan. It will add a little sourness dun sa sinigang natin. No? Yan ito ng salt. Yan. Konti pa. Yeah, good. Yes. Now, lagyan natin yung mga gulay na medyo matagal sa maluto. So, yung radish, ito. Kasi yung isda, sandali lang yan. In 10 minutes, luto ko agad yung isda. Yung talong, sandali rin lang yan. So, yung kangkong, tsaka yung okra, mabilis lang yan. So, dyan sila. Ngayon, at this point in time, tatansiyan nyo kung tama na ba yung soup natin.
No? Yan. So in this case, gusto ko siyang dagdagan ng sabaw niya. So yung natira natin kanina, idadagdag natin siya dito. Yun. Okay? So yung asim niya dyan, tapos dahil dinagdagan ng sabaw, medyo tatabon ng konti. Dagdagan pa natin ng konti asin. Yeah, just like that. Once pag-boil to, ibabagsak ko na yung isda, and then lalagay ko yung gulay. Okay? Give it 2-3 minutes hanggang sa kumulo siya. Then ready to move. So ngayon, kumukulo na yung soup natin, yung broth natin. Ganda na ng kulo niya. Ang bango niya. Ilalagay ko na yung isda. Yan. Alam niyo yung milkfish? Ito, hindi ito bagong species ng isda. Talagang in the Indian Ocean, in the Pacific Ocean, talagang abundant na ito. Millions of years ago. Yeah. Oo. Tapos sa Indonesia nga, ang ginagawa nila nung una, na ginagawa na rin natin dito, yung mga fry, yung mga maliit na isda, kinukuha natin, hinuhuli ng gano'n sa pag nag-high tide sa dagat. Tapos doon natin kinukuha yung fry niya. Tapos pinapalaki sa brackish water. Yun, so itong species ng isda natin, itong milkfish na to, so naging national fish natin to, no? Pero hindi siya bagong species, matagal na siya. And with that, ilalagay ko itong konting siling haba natin, no? To give a little spice, pero hindi siya manghang. Dami na siya. Mas marami siyang aroma, may ano siya, may scent, may konting flavor siya. Wow. Ayan, after 8 minutes ng kulo niya, nakikita natin yung isda natin. You know? Nag-iba na yung color niya, iba na yung texture niya. So in about another 10 minutes, paluto na siya. In the meantime, dadagdag ko na tong ating talong. Yun. Ganda. Tapos, pag naluto na yan, ibabagsak natin yung okra at saka yung kangkong. Another 5 minutes. Simmer gently, para hindi madurog yung isda natin. And finally, ito na yung okra natin and yung kangkong. Yan. So, yun na siya. Babagsak natin doon para dumikit sa sabaw natin at magdadagdag pa ng lasa. No? Tingnan natin kung okay na yung alat niya. Wow, sakto yung alat. I like the alat. 5 minutes, we're serving. Okay? So, unahin natin siyempre yung isda. Yan o. Pinutol natin ng ganito. Kasi, pinutol na siya. Ang iba kasi, yung iba, just to let you know, yung iba kasi, pinuputol na yung bangus nila na mahaba yung belly. No? Tapos pag ganun, pinutol ko na siya pag ganun, para yung middle part ng meat, hindi naman lugi yung kakain. Kasi natitira sa kanila, wala na silang belly. And siyempre, premium yung premium yung belly, di ba? Yun ang talagang pinag-aagawan ng lahat eh. Pag kumakain ng bangus, no? So, lagay tayo ng sari-saring gulay. And here is our sinigang na bangus sa kamyas. Tikman natin to. Siyempre, yung premium lagi is yung kanyang belly. Andyan lahat ng linamnam at taba ng bangus. Andyan lahat ng sarap. Sakto. Wow. Wow. Mahagod yung asim dito. Yung luya. Sarap. Wow. Kailangan lang talaga dito. Tunan nyo ng konting oras yung pag-prepare na ng broth ng kamyas. And it'll give you a wonderful sinigang soup. Okay, so
Thank you so much for joining me right here in Goma at Home. Please like, share, subscribe, and press the notification bell para alam nyo kapag meron tayong bagong video na palabas. Okay? So do this in your own kitchen, share this with your friends, and enjoy it with your family. Thank you so much. I'll see you again next time right here in Goma at Home. Goodbye.